Muling umani ng batikos ang management style ni Pangulong Aquino dahil sa umanay pagiging malambot nito laban sa MLF sa kabila ng sunod-sunod na pag-atake ng nasabing grupo sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Ano nga bang uri ng leader si Pangulong Aquino base sa presidential style model at ano kaya ang posibleng maging epekto nito sa ating bansa? Narito ang pagkabatuloy nating special report hinggil sa management style ni Pangulong Aquino. Kadalasan, hindi maiiwasang paghambingin ng dalawang Pangulo na magkasunod ang termino. Tulad na lang ni Pangulong Noynoy Aquino at ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Pero ayon kay dating Secretary to the Cabinet at Presidential Spokesman Ricardo Saludo, hindi na niya kailangang idetalye pa ang pagkakaiba ni na dating Pangulong Arroyo at Pangulong Aquino. Dahil si Pinoy na anya ang unang nagsabi na kabaligtaran siya ni Arroyo. Ang masasabi ko lang, yung mga sinabi ko tungkol kay President Arroyo sa kanyang pagtatrabaho, sa kanyang pagiging strategic, sa kanyang pakikisalamuha sa tao sa panahon ng krisis, ito ang kanyang ginagawa. Ngayon, hindi sinabi ni President, so kabaligtaran siya noon, siguro kung ganun nga ang palagay niya, nakakabaligtaran siya ng taong strategic, taong nakatutok, taong nakikisalamuha sa tao, kung yun ang palagay niya, hindi na natin siya tututulan, pero baka naman hindi yun ang ibig niyang sabihin. Pagmamalaki pa ni Saludo, hindi biro ang mga pinagdaan ng krisis ng Arroyo administration. Mula sa sakit na SARS, pag-aaklas ng ilang grupo ng mga sundalo, aligasyon ng korupsyon at pandaraya sa eleksyon, mga kalamidad at iba pang problemang pampolitika na natiling matatag ang administrasyong Arroyo. Samantala sa pag-aaral naman ni Dr. Renato De Castro, isang foreign policy expert at security strategist mula sa De La Salle University, maaaring ilarawan ng estilo ng pamumuno ni Pangulong Aquino batay sa presidential style model ng political scientist na si James David Barber. Ang mga lider ay hinati ni Barber sa 4 na kategorya. Ang mga ito ay ang active o passive at positive o negative. Sa ganito sinukat ni De Castro si Pangulong Aquino base sa antas ng enerhiya at sense of satisfaction sa kanyang gampanin, commitment na ibinibigay niya sa kanyang trabaho at ang pagpapaubaya ng pagdedesisyon sa kanyang mga tauhan. At dito ay lumitaw na isang passive leader si Pangulong Aquino. Gayunman, may tuturing naman anyang isang positive leader dahil nag-e-enjoy siya sa perks ng kanyang gampanin gaya ng biyahe sa labas ng bansa at pakikisalamuha sa iba't ibang makapangyarihang tao. Ang mga negative leader naman ay ang mga pangulo na hindi nasisiyahan sa pribilehyo ng kanyang trabaho. So if you're asking me where would I put President Aquino, I will put him in positive. He doesn't allocate a lot of his time in his job. He just, I think, works 5 days a week, 8 hours a day. And but he is enjoying the position. The perks there, he has his own flat, traveling every now and then, getting a lot of attention. So I believe he belongs to this category. This presidential style, does it somehow affect his management style? So he relies on his executive secretary who makes the crucial decisions. And of course, he has to also depend on his advisors, close associates who are connected in government. Because he doesn't really give 24 hours a day of his time to his function as the president. So he's not being a hands-on president? I believe so, but they make good managers. I would not think that's fair. It's the perks. If you ask the president about perks, he will say, ano mo yung perks yung araw-araw, binabatikos tayo, whether ito yung ginawa natin. You do one thing, you are criticized. You do the complete opposite, you are criticized. I don't think, ano po to eh, most people I think already know this. The president knows exactly when his term will end. At sinasabi po niya, ilang months na lang tayo dito. Lagi po siyang nag-aanong ganyan. I don't think that the president enjoys the perks in that sense, but he's really here for the service. It's putting his life on hold to be able to respond to the call of the people. I wouldn't think he's passive. I would say that he knows the strengths of his people and he expects them to do their job.
Pero para sa bansang demokratiko tulad ng Pilipinas, mabuti raw ang isang passive-positive na Pangulo. Mas democratic daw ang ganitong uri ng pinuno dahil ang mga active positive naman ay may tendency na maging authoritarian o diktador.